Pero sa second coming, siya lang muna yung babalik na second coming. Sige. So ito din ang example na sa Malakyas. Sabi dito, ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating. Saan siya darating? Sa kanyang templo. Kung darating, nandyan na ba siya sa templo? Wala pa. Wala pa. Ibig sabihin, nasa iba siyang bahagi. Pero darating siya sa templo. Dahil sa pag-akyat ni Jesus, no, nang na-resurrect siya ng third day, 31 AD pa rin yun. 40 days, after ng 40 days, nag-ikot siya. Dinala siya sa langit. Saan siya nagpunta? Sa holy place? Or sa most holy place? Holy place. Ha? Holy place. Ano? Sa holy place? Hindi man pwede mo lahos siya sa most holy place now. So pag resurrect ni Jesus, pagpunta niya sa langit, doon siya pumunta sa holy place. Ibig sabihin, ang Diyos Ama nandun din sa holy place. Kasi tumabi siya agad sa Ama. Pero noong 1844, gumalaw na yung trono ng Ama. Na may will, mga kapatid. Saan kaya yun pupunta? Pupunta yun sa most holy place. Pagpunta sa most holy place ng Ama, sinundan na yun ng anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Jesus. Jesus Christ. Naintindihan niyo na? Ma-picture out ninyo. Sige. Sunod. So, ano ang meron doon sa most holy place? No? Sa sanctuary, may holy place, and then may most holy place. Anong meron sa most holy place sa sanctuary sa mundo? Yung Covenant. arka, yung Ark of Covenant, yung box, Ten Commandments. na may angel, di ba? At may 10 Commandments. Yun yung sa most holy place. Tignan niyo ito, mga kapatid. Apocalypse 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Ano yung kaban ng kanyang tipan? The Ark of Covenant. Ano yung Ark of Covenant? Yung box ba? Yung box, nandun ang 10 Commandments. May angel yon na nakatayo na dalawa. Pero sa langit, yung angel doon sa langit, hindi na yun angel na statwa. Literal na angel yon doon sa langit. Kasi yun ang totoong sanctuary sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, nasaan ang 10 Commandments ngayon? Nasa langit. Ha? Saan ang 10 Commandments ngayon? Nasa langit. Doon sa templo ng Diyos, doon sa most holy place. So, ibig sabihin, dito pumasok si Jesus Christ. Dito rin pumunta ang Ama, no? Ang kanyang trono. Na kung saan nandun ang kanyang kaban ng kanyang tipan. Ark of Covenant yan sa English. And makikita lang yan sa most holy place. Hindi yan makita sa holy place. Hindi nga yan pwedeng hawakan. Kasi mamamatay yung hawak niyan. Pero itong nakita dito, hindi yung templo sa mundo. Doon yan sa langit. No, sa langit ito na templo. Kasi tignan nyo, no? Pagkatapos... Yun na. sige. Pagkatapos dumating ang Diyos na buhay na magpakailanman, ang kataas-taasang Diyos ay umatol panig sa kanyang mga banal at dumating ang panahon ng paghahari ng mga banal. So now, mga kapatid, ibig sabihin niyan ngayon, isamahin natin konti. Nung namatay si Jesus Christ, natapos na yung paghaladalad. Hindi na kailangan ng pari, hindi na kailangan maghalad pa tayo ng mga hayop. Si Jesus na ang sacrifice natin. And then pagkamatay niya doon sa cross, nilibing siya pagka ikatlong araw na resurrect si Jesus. Napanaw siya. 40 days, makita siya ng mga tao, physical. Nag-ikot siya for 40 days. After 40 days, nagpaalam na siya sa kanyang mga disipulo. Pupunta ako sa aking Ama. Pumunta siya sa langit.